Ilong at bibig, pwede pa rin yung ilong. Ang ating bibig, pwede po natin i-discipline muna sa mga oras na tayo ay makikinig. Ang ating tainga muna mas active. Amen po, ihanda po natin ang ating sarili. Let's welcome the man of God, Pastor Raymond. Yan po lahat. Ngayon, tayo po yung orange mo sa prayer. Andyan yung Hari, andyan yung Panginoon. Na pag-alayan ba natin siya ng totoong papuri at pasalamat sa mga Panginoon. Hallelujah, may isang pataas mo yung tinig mo sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, purihin ka. Hallelujah, salbahin ka. Tandaan natin, hindi ka man magpuri. Nananatiling Diyos ang ating Panginoon. Pero ikaw ang nawawalan. Nawawala ka doon sa gusto at layunin ng Panginoon sa buhay mo. At hayaan mo na sa umagang ito, ibalik yung una at lakas ng pag-init ng paglilingkod mo sa Panginoon. Na hindi lang hallelujah ang kaya mong sabihin, higit pa dyan. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord! Handa na po kami, Panginoon, para makinig kayo sa salita. Ito po kami sa magdalangin, sa ngalan ni Jesus. Amen! Salamat po. Alright, sino po excited? Yes! Yung araw nito ay, ano ba ngayon? Anong date na? 23? Yeah, 23 na. So ilang tulong na lang ay, yun, Marso na naman. So, ang bilis ng panahon. Kaya welcome po ulit sa Love Fellowship International at nais ko po kayong batiin sa nagawa ho natin 2 araw na encounter. Amen! Ayan. Kaya, napakaganda ho ng ginawa sa atin ng Panginoon. Lagi nyo tandaan na ano tawag nito? May ginawa ang Panginoon. Sabi mo, may ginawa si Lord. Ayan. Pero bago ang lahat ay gusto ko po kayong dulutan ng background. Ano? Noong unang panahon ay habang ang Israel ay nasa bayan po ng Egypt, okay? Habang sila'y nandoon, sila po ay napaalipin sa mga Egyptian. Okay? At nung sila'y papunta roon, inabot lang po siya ng 10 days para maglakbay, pero habang sila'y nasa Egypt at nanirahan na sila doon, ay ano lang nung una, visit lang sila kasi nagkaroon ng matinding tagudong ang lahi.
mga anak ni Jacob, ay namili lang ng pagkain trigo. And later on, alam natin yung kwento, ano, ay nagkaubos na talaga, lumaganap yung gutom. Nalala niyo yung panaginip ni Paraon. Yan, yung 5 baka, ay hindi, 7 na baka, ay lumitaw. Itong matatabang baka. Yun. Mapapayat na baka. Itong mapapayan ay umahon at kinain yung matataba at naligalig si Haring Paraon at naghahanap siya ng makapag-interpret. Nagkataon naman si Joseph ay nasa kulungan noon dahil sa pagkakasalang hindi niya ginawa. Rapist daw siya. Nag-rape daw siya ng although talagang nagtaka yung asawa ng Potiphar na siya yung second in command. Okay? Itong istorya, hindi lang po inabot ng 1 taon ang mga Israelita doon. Mula sa 12 magkakapatid na yon, ay nagdumami ang mga Hudyo. At sabi ho ng Biblia, na halos hindi na kayang supilin ng mga Egyptian. At dumating sa kanilang hari, paano kaya pag dumating yung panahon na sila ay masigit na marami sa atin, baka tayo lusubin at tayo ay patayin. So sabi ng hari at ang kanyang mga advisor, maganda pa ay alipinin natin sila. Kaya alam mo ninyo, yung pang-aalipin ng Israel ay ng Egyptian sa mga Israelita ay umabot sa Diyos kasi humingi ng tulong sa Diyos. Inahampas sila sa likod, hinahagupit sila kapag hindi nila nabubuo yung kanilang quota na ginagawa. Gagawa sila ng adobe araw-araw, mantakin mo. Gagawa sila ng 10, 5, di ba, 15. Pag hindi nila natatapos yun, kailangan nilang pagbayaran sa susunod na araw or else hahagupitin sila. Puro pahirap. Well supplied sila sa pagkain ng problema. Lahat ng lalaki, lahat ng mga ay nagtatrabaho. At dahil diyan, nanaghoy ang bayan ng Israel. At umabot sa trono ng Diyos na sila ay lubhang naghihirap at pinapahirapan. Balikan natin. Larawan ng Israel ay ang mga Kristiyano na dumating sa mundo. Tayo po yun. At ang larawan ng mga ng Ehipto ay larawan ng mundo. Nakikipabayan tayo sa mundo. Okay? Okay. So, eto na po. Humingi at dumaing ang Israel sa Diyos at sila naman po ay, pag-asabi sa Bible, pag ikay lalapit, lalapitan kanya. Pag nilapitan mo ang Diablo, lalapitan ka rin ng Diablo. Amen. Ayan. Pag nilayuan mo ang Diyos, Diablo lalapit sa iyo. Kaya yung lumalapit sa Diyos, ay tiyak na Diyos din ang lalapit. Amen. Ngayon, eto na sila, sobrang pahirap, ay dumaing sila sa Diyos at tinugod sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Si Moses ay kapatid ni Miriam, anak ng tatay at nanay niya, nilagay sa basket kasi nung time na yon ay ipinagbabawal ng mga anak ang lahat ng mga Hudyo. Nako. So kailangan mailigtas lalo pag lalaki. Parang yung tinatawag na one-time policy ng China, bawal na ang magkaanak na more than 2. O dapat 2 lang. Kaya pwede kami sa China, 2 lang anak namin. Ngayon, dahil si Moses ay tinago sa basket, lumaki siya ngayon sa reyna at sa palasyo. At isang araw, lumalaki po si Moses sa kaisipan ng mga Egyptian, sa kaalaman ng Ehipto, at sa kaalaman at sa kagalingan ng mga Egyptian, ang impluensya ng Israel ay nawala na po sa kanila. Palagay nyo, ang natitira na lang na lingwahe ay na tradisyon maari doon sa mga dumayong ito ay yung lingwahe ng mga Hudyo. Pero halos lahat ng kultura ng Egypt nakuha na ho nila. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, doon na sila nakatira, doon na sila nag-aral, doon na sila natulog, doon na sila nanirahan.
Kaya ang pagkain ng mga Hudyo nakuha na nila. Alin? Yung matagal na dito, hindi rin ba makukuha ang kultura? So parang ganito, si Pastor po ay galing Palawan at nandito na po ako for almost, ilang taon na ba yung panganay natin? Yan. Kung ilang taon na ho ako dito, kuha ko na po yung kulturang mga taga Bulacan. Di ba? Di ba? Lalo na si Bishop ano, punto talaga eh. Ikaw natin. Bishop ako. Taga ano po yan? Taga Palapan. Malupis. Eh, bakit? Okay, ay pira. So, ganyan po, dahil nakikipamayag ka, parang mga ano, yung mga apo ni Nanay Puring, kung dumating sila nung nakaraan, andun sila, di ba? Abay, mga hindi basta rin pala mag-Tagalog. Mga English spoken pala. O, kaya doon na kasi lumaki, doon ba pinanganak yan? Oo, doon pinanganak sa Australia, kaya ang English nila para ng Australia iba. Ang today nila, today. Today is Monday. Sunday. Pwede pala si Juday. Pwede pala si Juday doon. Today is Juday. Okay. Kung ano yung, di ba, nawawala na yung kultura mo kasi nga, naging alienated ka na. Alienated, di ba? Kaya pagdating ko rin doon, nakalimutan ko yung pagkain namin. Iba yung, alam nyo, iba yung, ano dito eh. Ang luto ng tinola, sa tinola ho namin. Di ba? Ang tinola ho namin isda. Oh, di ba? Oh. Sa totoo lang. Ako, pero namimiss ko pa rin yung luto ng nanay ko. Of course, nakalakihan ko yun eh. Tapos, di ba? Sa amin, ang paborito namin, nilagpang na turagsoy. Yan. Alam niyo ba yung nilagpang? Nilagpang na turagsoy. Sa sabaw galamoy lang ang siling sa nakatilaw. Tumbakin ang tiplada mo. Ang ibig sabihin niya, sabi niya, lahat doon nakatingin, sakto ang timplada mo. Alam niyo ito, Ragsoy, ano yun eh, sinunog na bulig, yung butarit, Oo, yung may anak ng bulig, butarit tawag doon, di ba? Tapos, yung sunog niya na, nakakaliskis, ilalagay sa tubig, lalagay ng sili. Oo. Hindi nyo alam. Sold na po kami niyan. Kaya, yung kultura, ito po ang nangyari sa Israel. Yung pagkain ng mga Israel, napalitan ng pagkain Hudyo, ang kanilang lingwahe, napalitan din ang lingwahe mga Egyptian. At ang problema lang, okay na sana eh. Ang problema lang, pinapahirapan po sila lahat. Papasok sila sa trabaho, hinihigpitan. Kapag Hudyo ang pagka-Egyptian ang employer, tapos Hudyo ang Egyptian din ang labor, ay ang ganda ng trato. Pagdating sa mga Hudyo, Hudyo ka pala ha? Kailangan iba yung bayan. Kailangan may ganito ka, iba ang requirements. Kailangan tapos ka sa University of, sa UE. Yan, alam niyo ba yung UE? University of, doon graduate si Joseph. University of Egypt. At kaya si Moses ay hindi po siya talaga utal nung tinawag siya ng Paraon. Di ba? Ng Panginoon. Ang unang excuse niya, Lord, hindi ako pwede, utal ako. Gagawin kitang spokesperson. Sabi sa Bible, pagdating sa Book of Acts, in-expose siya ni Pablo. Alam niyo kung bakit? Paul was excellent, sabi ng Bible, in speech and in understanding. Ang galing pala. Hindi pala sa totoong umal o kaya ay, utang. Kasi galing siya sa University of the Egypt. Okay? Binibigyan ko lang kayo ng background, until such time na pati ang mga Diyos-Diyusan ng mga Ehipto, yun na rin ang Diyos-Diyusan at sinasamba ng mga Hudyo.
Na-influensyahan sila sa tradisyon, culture, kilos, lahat. Pati sa kanilang finance. Na para bang, di ba, ang panahon na yun, ang mga babae sa bahay lang, ang mga lalaki ang nagtatrabaho. Imaginin mo, gagawa sila ng, kaya kailan mag-produce ka ng tisa at saka adobe. Bawat lalaki, basahin niyo po yung Exodus, makikita niyo na, kailan mag-produce ka ng 10, 15, hanggang tinaasan pa, dinobling pa, pag hindi, papaluin ka. Yung dala-dala mong adobe na dadalhin mo doon sa lugar kung saan ginagawa nila yung mga pyramid. By force, by hook. Mahirap po yun. Kawawa po talaga. Until sa time na dumaing na, sobra na, sobra na to. Pagod na mga Israelita, mga Hudyo. And then, nung dumaing sila sa Diyos, tinugon sila ng Diyos. Ano po ang katugunan na ginawa ng Diyos? Samahan niyo po ako sa aklat ng Exodus chapter 8, verse 1. Then the Lord said to Moses, "Go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord says, let my people go, so that they may worship me. If you refuse to let them go, I will send a plagues of frogs on your whole country." Yan. Actually, dito pa lang ay ipinapakita ng Lord ang dahilan kung bakit nagpadala ng peste sa Egypt. Ang layunin ng Diyos para payagan ng Paraon itong mga Hudyo na magkaroon ng 3 days encounter. Ito yung paalam. Kaya tingnan nyo yan. So, dahil pinatigas, pinadalhan ng mga peste. Ano yung mga peste na yun? Frogs, di ba? Lagaw. Yan. Okay. Pero ito yung gusto ko dito. Talon lang tayo sandali. Yan. Inulit niya ito sa verse, ito na, yung flies. Sa verse 9:20. Then the Lord said to Moses, "Get up early in the morning, confront Pharaoh, and this goes to the river, and say to him, this is what the Lord says, let my people go, so that they may worship me." Ang layunin ng pagpapaalam ng Israel na sila'y payagan para sumamba. Actually, nilinaw po ito sa ibang mga translation para sila'y sumamba ng 3 araw that they have encountered the Lord. At pag hindi sila pinapayagan yan, dito dumating po, dumagsa po ang flies sa buong Israel, ay sa Egypt. At sa bawat tahanan, pagkain nila puro langaw. Ang kanilang tinatagong pagkain na dapat pang sa loob ng isang linggo, puro langaw. At dahil pag may langaw, may uod. The houses of the Egyptian will be full of flies. So hindi na sila mapakali. Yan, hanggang sa lupa, buong lupa, puro langaw. Yan. And covered with them. Yan, sa verse, saan yan? Sa verse 21. Ito po ang verse 22. Tingnan niyo po ako sa verse 22. Yan. At aking ihiwalay sa araw ng iyaw ng lupain ng Goshen. And then ako sa English, but on that day, I will deal differently. Sabi mo nga, differently. I will deal differently. At sabi niya doon sa last verse, sabi niya, verse 23, I will make distinction. At aking pag-iwan. Kaya yung the word differently and distinction. Sabi mo nga, differently. Sabi niya, mangyayari ang lahat ng yan, pero sabi niya, I will deal differently. Pero kakaiba ang magaganap sa bayan ng Diyos. At sabi niya, I will deal distinction. Sabi niya, iba yung aking gagawin. I will make a distinction between my people and your people. The sign will occur tomorrow. Yan. So sabi niya, balikan natin yung 22, sabi niya sa English, but on the day I will deal differently with the land of Goshen, where my people live. Those swarms of flies will be there, so that you will know that I, the Lord, I am in this land. Okay? Dahil yan po ay, introduction.
ang dahilan ng encounter para magkaroon ng takot ang tao sa Diyos. Yan po ang purpose ng encounter. Okay, ang title mo natin ngayong mga Rekindle My Passion. Yan. Okay. Bakit tayo nag-conference at nag-encounter? Number one, okay, o dito sa binasa natin sa Israel, ano? Number one, disoriented na sila sa kanilang assignment. Sobrang tutok sila sa kanilang trabaho. I-apply natin sa ating buhay. Bakit kailangan natin ng encounter at bakit tayo gumagawa ng conference? Number one, disoriented na tayo sa ating mga assignment. Sobrang tutok na tayo ng mga bagay sa mundo. Number one. Number two, yung iba hindi na sila nakikialam ng mga spiritual na bagay na kalagayan at physical, lalo na sa spiritual. Yung iba, hindi naman lahat. Sabihin mo, sikuhin mo ngayon katabi mo, yung iba lang. Kaya kailangan na ng encounter. Di ba? Walang pakialam sa church. Wala. Punta lang sa paglinggo. Yan. Wala siyang pakialam. Number three, malayo na ang mga pangitain ng pananaw natin sa Diyos. Malayo na, lumalayo na ang tao sa Diyos. Di ba? Wala na. Simba na lang at uwi. Simba, buwi. Ano ang assignment niyo? Wala. Mamaya, balikan natin yung assignment. Malayo na ang mga pangitain ng pananaw natin sa Diyos. Sobrang nakasubsub tayo sa mga sitwasyon. May nakakalimutan tayo. May nakakalimutan na ba tayo? Palagay niyo, ano nakakalimutan natin? Sasagutin ko po kayo, nakakalimutan natin ang life mission o mission in life ng bawat isa dito sa lupa. Bakit kayo pinanganak? So, encounter will help us to, number one, 4 lang na araw ito, realign with God. Number two, encounter help us to refocus. Yan, 3 R. Realign, refocus, reignite. Yan. Ano una? Realign. Ibig sabihin ng realign, nakita niyo ba yung gulong na wala sa align? Gumigiwag, ano? Hirap yata, ano? Pagka rayos ang gamit ng motor, madali, i-adjust. Pero pagka nakaano ka, mags, ay hindi na mahirap yun. Pupukpukin mo ba yung mags? Palitin na. Yan. So number one, ang purpose ng encounter, it help us to realign with God. Na-realign ba tayo nung nakaraang encounter natin? Pangalawa, ang encounter, hindi tinutulungan pa tayo para ma-refocus uli, balik uli sa Diyos, tingin uli sa Diyos, magtiwala uli sa Diyos. Yan po. Pangalawa. Ang pangatlong R, refocus. Sabi mo nga, refocus. Realign, refocus. Number 3, refresh our assignment. Nare-refresh tayo ng ating assignment. Ang pang-apat, refuel. Yan, refuel. And reignite again. Refuel and reignite. Alam niyo yung fuel? Ang mahirap pala yung ano. Ang pinakamahirap yata ng sasakyan na naging gamit kong sasakyan. Yung owner ko, alam niyo kung bakit yung owner ko matanda na yun. Umandar siya at dapat pala ang lahat ng mga driver na nagsisimula, magsimula sa owner eh. Alam niyo kung bakit? Magasgas lang, okay lang eh. Owner lang siya eh. Pag coaching pala agad, mahirap pag na manghihinayan ka eh. Di ba? Tapos, yung nakakamangha dun sa una namin sa sakyan na owner, wala siyang gauge ng gasolina. Kaya hinuhulaan ko lang kung makakarating ko. Ang problema, malilimutin ko ako kadalas. Naku, kadalas lang magtumirik. Kadalas lang, kung minsan alanganing oras pa. Naku, maghahanap ka ngayon ng botella, tapos pumunta ka sa mga pag natapat ka sa malayo, ang hirap talaga. Di ba? Uy! Yan, sino po yung nakaka-relate kay Pastor? Amen. Yan. Kaya binalikan ko po yung mga gawain dito ay mahalaga. Okay? Ano daw uli? Number 1? Light, refocus, reignite, and refuel. Yan. So, dapat attend ka uli. Amen? Amen. O bakit? Ako, Pastor, nag-encounter na ako. Ako nga eh. Kami niya nagtuturo, nag-encounter na uli. Di ba? Pero sabi nga ni Bishop Purel, sabi niya ako, 50 beses ako nag-encounter.
Sa dami ba namang demonyo sa katawan ko? Sabi niya. Sabi niya, pinuno ako ng tao gapi. Sabi niya, buong Pilipinas. Ako pinuno. Kaya sabi niya, grabing demonyo karga ko. Babaero ko, lahat. Sindikato. Kaya siya yung mga nagpapasabog ng mga feedback kung sa eskwelahan, sa PUP. Kaya sabi niya, dapat lang talagang kung marami kang demonyo, hindi pa masibot sa isang encounter. Amen? And I pray na sana may mga senyo nakaramdam, nakaranas na may lumabas sa inyo. Yung magpala kang nautog, oh, Christian pala ako. Di ba? Naalala ko yung kwento ng isang, ito'y masasabi ko pong kapatiran, pero parang hindi na. Alam niyo kung bakit? Aba, napunta ng abroad? Hindi niyo na makilala. Pero kapatid siya ng isang pastor na kaibigan natin. Nandito siya nung nakaraan, kapo. Kapatid siya. May asawa siya sa Pilipinas, nag-abroad siya. Aba, nakakita siya ng magandang nila. Kapag, siyempre, alam ko na. Pag sa ibang bansa, at totoo po, iba yung, ako kasi nakaranas akong pumunta na ibang bansa. Iba ang pakiramdam doon. Ang mga babae doon malalapit masyado sa lalaki. Parang ano sila, parang more aggressive sila kaysa sa dito, karaniwan sa atin. Doon, basta nakita nila, parang naiiba. So, to make the story short, umabot po sila ng girl na mag-date. Ay, sino yung may ka-date ng Valentine's? So, nag-date na sila. Eto, nag-hotel po sila, nag-aya sila mag-hotel. At naalala ho nung lalaki rito, sabi niya, "Uy!" Sabi niya, "Christian pala ako?" At ang nakatutuwang sagot ng babae, "Ay, ako nga rin pala!" Okay na. Parang inchik, yung inchik eh. Sabi niya, doon sa pulis. Sabi ng pulis, nabornagin po yung pulis. Nabornagin din yung inchik. Yung pulis po kasi araw-araw, basta ating araw na ginawa ni Lord, dadaan siya doon sa coffee shop ng inchik. At tumiligi siya ng coffee. Libre lang. Ang sabi ho ng pulis, sabi niya, "Boss, wala ngayon magbabayad na ako." Ay, nabornagin na ako eh. Sabi ni Inchik, "Oo, ako din, nabornagin na ako. Hindi na ako dura, kape mo." Yung lahat pala lang kinakapi ng pulis. Dinuduraan. Sino sa inyo dinuduraan niyo? Kaya pala ikaw malapit yung buhay ko yun, Joe. Magkasali kami sa nagseselusap eh. Bantuin kasi kung ano dinalaw mo. So, malakit na loob. Okay. So, yan po. Dahil, kaya kung walang encounter, walang nagpapaalala sa atin na lumayo muna tayo sa Diyos. Ang Israel, parang hindi na nila kilala ang Diyos. Actually, yung mga anak-anak nila na doon na ipinanganak, hindi na nila kilala si Abraham, yung kanilang tinuno. Hindi nila kilala si Joseph. Hindi nila kilala si Jacob na kanilang pinuno, pinanggalingan. Hindi nila kilala. At hindi nila kilala si Yahweh na talagang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Hindi nila kilala. At dahil dyan, ang kilala nilang Diyos ay Diyos ng mga Egyptian. Ay sinasamba sa Egypt ay langaw. Kung may langaw, hindi papatay kasi Diyos daw yun. Oo. Pag may langaw, takot na takot sila. Diba? So, ang tawag doon, disoriented na sila. Okay? Bigyan ko lang yung dahilan kung bakit pinilit ko natin na gawin pala ito. Sinabi ko lang kanina yung una, disoriented na tayo sa passion sa ating assignment, sobrang tutok tayo sa trabaho at sa mga pangailangan sa araw-araw sa buhay natin sa mundo nito. Ang iba naman ay hindi na nakikialam, come and go. Ang pangatlo, malayo na ang pangitain ng passion. May plano sila sa buhay nila na angkop pa na lang sa kanila,
pero wala na silang plano sa church, wala na silang plano sa at pakialam para sa Panginoon. Bakit? Ang passion ng mundo ay iba sa passion natin. Alam niyo ba yan? O, bigyan ko kayo ng halimbawa, passion ng mundo. Pag-aaral ng mabuti para sa future mo. Pag tapos ka na, may bagong passion. Magtrabaho kang mabuti para sa kinabukasan mo. Pag may trabaho ka, mag-ipon ka para sa kinabukasan mo. Sa tanong, nasaan ang Diyos? Parang yung mayaman. Diba yung mayaman, yung kwento ni Jesus? Oh, mayaman na ako. Wala na akong gagawin kundi gibain yung isang kamalik ko at magtayo pa ng bago. Wala na akong gagawin. Kakain at iinom at magpapakasaya. Yung parang, di ba yung mundo? Ganyan nakasabihan sa mundo. Eat, drink, and be merry. For tomorrow, you will die. Yan ang kasabihan sa mundo. Pero nung born naging ka, naging anak ka ng Diyos, iba na yung passion natin, may purpose tayo. Amen? To win soul and make disciple. Bago tayo matatapos ngayong araw na ito, sabi natin kayo na, refocus, realign, reignite yung vision natin lahat, refuel. Kaya bawat isang gusto kang bawat tayo, isa sa atin ngayong umaga, bago tayo lumabas ng simbahan ito, baka kailangan nating realign yung iyong mission in life. Kasi kung wala kang mission, consumption ka. Sakit, pastor, ano? Bakit? Ay, tinatanay ka lang eh. Yung mga taong walang, di ba? Yung walang ginawa sa buhay, kundi magbantay ng may buhay. Lalo na ako, naging tambay din ako eh. Yung bang wala kang ginawa, kundi pag sa gabi, buhay ka. Okay? Sino dito, katulad ko? Sa gabi, buhay ako. Kasi, yun ang buhay namin eh. Tapos sa araw, standby ako. Gigising ako ng mga 10:30, 11. At magbubukas na kakain na, sasabay na ako sa kakainan. Hindi man lang ako nakipag-contribute nung kinain namin. At kung may bigas ba, may kulang ba? Wala akong pakialam, wala akong pake. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw, meron ka bang pake? Hirap na ata magsalita nung walang kausap. Sabihin mo ka uli, oy, meron ka bang pake? Hindi ba lang tanongin kung saan galing yung may kakainin pa tayo tayo, nay? Oh, may bigas pa ba tayo? Okay. Tingin sa akin. Kanina, nag-confess si Ate Amy. Hindi kami nag-uusap pa. Nag-confess siya. Siya ang number 1 nega. Actually, totoo yun. Negative po siya. Alam niyo kung bakit? Gastos po yung counter eh. Alam ko po yung gastos. Nung mga nakarang naging counter tayo, magkano bayad? 300? 300 diba? Tapos ngayon, 50. Ayaw pa umatin. Sana patay utak nyo. May merienda sa umaga, may tanghaliang masarap, may merienda pa sa hapon. Sa Bisaya nga eh, pag sobrang palangga, gabugit-bugit. Ano yung pag sobrang mahal? Pag sobrang mahal, is spoiled. Oo. Pero ganyan yung pastor nyo eh. Ganyan kasi ako. Ayaw kong mahirapan kayo. Para walang maging dahilan. Pero sana huwag kayo maging spoiled. Kasi sobrang nag-alala si Ate Amy. Ako, kilala ko Diyos eh. Kilala ko ang Diyos. Maniwala ko kayo. Narinyo na ba tayo? Narinyo na si Ate Amy. Praise God, palakpakan natin ang Panginoon. Pero hindi dapat si Ate Amy magkarga ng problema. Tingin kayo sa akin. Ang resort na binayaran ko para sa titira ng mga speaker, 3,700. Resort lang yun ha. Okay? Ang pagkain natin araw-araw ay basta namili kami ng bago magsimula, munggo lang yun ha, munggo, tsaka silinyase. Inabot po ng 3,000 yun eh.
3,000 yun. Yung mga preparation natin, bili ka, yung ano lang, gamit lang ng styrofoam, tsaka paper plate, plastic, 1,000 ko yun eh. Pinaglalaroan lang ng mga bata ito kahapon. Nakita nyo? Kaya, yung sinabi ng 20,000, more or less yun. More or less pwedeng tumigil at tumulang. Amen? May kausap po ba ako? Meron ba nagising kayo na wala ngayon meron ka ng pake? Meron ka ng pake? Pakita. May gawain sa church namin, wala akong pake dyan. Wala ako dyan eh. Tama ba? Ina-appreciate, pero marunong naman ako mag-appreciate. Ina-appreciate ko rin, yung nagbayad siya, alam niyang kulang yung need ng church. Wala akong pera church eh. Tatapatin ko lang po kayo. Bumili po ako ng sasakyan. Pambili ho namin yan, 2,000 ano ba, pandemic pa yan. Nauubos lang. Kasi hirap na ho kami. Okay? Pero yung pambayad ho ng araw, buwan-buwan sa church, wala yan. Kapus. Dinadugtungan lang namin. Alam ni Ate Divine, alam ni Betchip, may utang po ang church sa amin ng 100,000. Nagagay siya? Alam ni Ate Divine. 120. 800. Ay, 800. Okay. Okay. So, baka sabihin nyo, may mayaman si Pastor. Kasi alam ko, ang Diyos, kilala ko yung Diyos ko. Amen? Si Lord. O, sino na may utang sa amin? Amen. Amen. Pero ito pa yan, itong sitwasyon na ito, ang kakailangan natin yan, mga 20,000 more or less. Kunti lang yan, bigas lang. Yung bigas lang, 1,500 na di ba? Bigas lang. So, yung mga sustenance natin na ganyan-ganyan, kilala ko si Lord, hindi magpapabayak si Lord. Kaya hindi ko na gustong ipamukha kay Ate Amy na, hindi mo ba kilala si Lord? O, kasi, siyempre, babae, magre-regla, pag-ano yan, walang pundo, church, ha? Walang pundo, church. Sinabi mo na kanina eh. Sinabi ulit. Tapos kinabasa, sasabihin ulit. Amen? Ganyan yung Israel. Nakuha na nila yung magmurmur, puro na lang mana, puro na lang pugo, wala bang iba? Diba? Nung una walang tubig, reklamo din sila. Kaya yung encounter, ha? Puro na lang pugo. Sarap. Ang sarap ng pugo. Alam niyo, nagbayad ako tayo ng 3,000, may tagapagluto tayo, may tagapaghugas tayo. Ang purpose ko ron, focus tayo. At least hindi kayo nahirapan. Pero may mga kasama talaga tayong ayaw hindi mahirapan eh. Sila talaga ang nagluto. Yun. Kaya dahil birthday niya ni Ate Babes Kapag. Salamat sa masarap ng pansit naman. In fairness, gusto niya kasi talagang siya magluto ng pansit saka biko. Eh, sulit naman Ate Babes. Palapakan na natin sa Ate Babes. So, panatataw na yun eh. Panata. Sa Diyos ang papuri. Naubos. Benta. Pero yun ang purpose ko. Yung nagluto po, 3,000 po yun. Kasi 1,000 sa nagluluto, 500 sa kasama. Pero purpose, sabi ko nga nung unang nakikipag-usap ako, wow, 5? Gusto dalawa pa kasama. Di, ibig sabihin 2,000, at 4,000 yun. Sabi ko, ganun pa rin ba presyo pagka kulang iluluto? Nung narinig natin, ako na lang magluluto. 2,000, pambira. Pero alam nyo, ay yung suma, may presyo din yun. Masarap pa yung suma? Sino na kaya ng suma? May suma pa ako na. May presyo din yun. Lahat ng kinakain natin may presyo lahat. Pero alam nyo po, wala na eh. Nagre-reklamo ka na sa buhay. Ang dami-dami mo ng mga napapansin, ang dami-dami mo ng mga angal, ang dami-dami ng mga hugot nilagay na lahat sa wall niya. Ano gagawin? Balik ka uli, magpa-align ka uli sa Diyos. Amen. Para mawala yung angal mo. At ngayon, malalaman mo na buhay ang Panginoon. Amen? Kaya realign, refocus, reignite, and refuel. Tanong! Nabuo ba yung purpose ng encounter natin? Na-refuel ka ba? Amen. Pangalawang tanong, na-reignite ka ba? Amen. Alam niyo yung ignite? Ignition yun eh. Pagka
Di ba? Pagka nagsisindi ka ng kalan, ignite tawag doon. Pero, ang pinakamagandang illustration na ng ignite yung sa motor, di ba? May ignition coil kasi. Tapos pagka nag-i-spark yun, para umandar ulit yung makina. Okay? So, sana nabuo ang layunin ng ating encounter. And everybody say, Amen. O, alas 11 na. So sana, siyempre pag re-align ka na, yung mga hindi naka-align, i-align mo na sa buhay mo. Masyado ka ng matabi, masyado ka ng emosyonal, yun, na-align ka sana, hindi na ngayon. Amen? Sino dito magbabago na? Huwag mo nang awayin yung asawa mo pag walang pera. Ang dami nag-react. Ba't ba mainit ang ulo pag walang pera? Aray ko. Okay, balik tayo sa assignment. May assignment po tayo. Punta tayo sa assignment. Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Okay, Matthew 5:13 to 16. Kaya nung pinayagan na ng Diyos na sila'y sumamba sa loob ng 3 araw, isinama na lahat. Nung una, 3 araw lang eh. Isinama na nila lahat. Sabi, isama nyo na yung kabuhayan nyo. At saka tuwa. Alam niyo yung huling pesting nangyari sa Egypt? Ano yung huli? Namatay lahat ng firstborn, lahat ng panganay. Alam nyo, lubhang natakot ang Israel, ang mga Egyptian. Sabi niya, paalisin nyo na ba? Sabi sa hari, mahal na hari, paalisin nyo na po yung mga Israelites na ito. Sobrang pahirap sa atin. Ang iba, natuwa. Kaya natuwa. Sabi niya, pag nakaalis yan, bibigyan ko ng ginto yan. Pag nakaalis, sa totoo, basahin din Biblia. At totoo yun, nagpabaon sila sa mga Israelites. Kaya kapag, ito ha, pag tayo po ay kinalugdan ulit ng Panginoon at pinalaya, babalik ni Lord ang mga nawala sa atin. Amen? Hallelujah. Sabi mo nga, lahat ng nawala. Balik. Yan. Kasama din yung pera. Kalusugan. Amen? O pagpapala, prosperity, favor, balik ulit. In Jesus' mighty name. Basahin natin yung ating talata sa Matthew chapter 5 verse 15 to 16. Tama ba yung sinabi ko? 13 to 16 yan. 13. Yan. Sabi nito, yan. 1, 2, 3, basa. Verse 14, kayo ang 15. Walang tao ang sindi ng ilaw. Everybody, 1, 2, 3, go! Ganon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Narinig mo na ang assignment mo. Narinig mo na ang iyong purpose. Yan. Noong nakaraan, nagparaan na ako sa mga leaders na ilan. So, dapat ano tawag doon? Life mission mo, o mission in life, ay may kinalaman doon sa pinanggalingan mo. Halimbawa, ikaw ay depressed, ikaw ay dating ganito. So, ilalagay mo sa mission, life mission mo, ako, yan. Si Raymond Montenfield, dating bading, yan. Ngayon ba to? At ang purpose ko sa buhay, abutin ang lahat ng bading. Yan. Amen? Amen. Kunyari lang yun, baka naman kayo ibalat ko pa. Tapos may maglalike pa. Okay. Mamaya, yan ang gagawin natin. Anong purpose natin? Tayo daw yung asin, tayo ang
ilaw. Ikaw, anong purpose mo? Okay. Tatlong bagay na na-realize ko, apat pala nung nagdaang encounter. Una, magagawa pala natin ang hindi dating ginagawa. Kaya pala natin, yan po ang una. Magagawa ko pala o pala natin ang hindi natin dating ginagawa. Alam niyo kung bakit? Wala na tumagig tayo, wala na tayong encounter, wala na tayong mga retreat, mga ganyan. Pati yung mga gathering natin dyan sa convention, wala na eh, di ba? Pati kami, mentoring namin nila Pastor Wet, wala na din. Buti na lang si Bishop Amor, hindi kami nakakalimutan. Kahit ganyan. Lingguhan po kami nagme-mentoring kay Bishop Amor. Yan. At tingnan nyo ang dating hindi ginagawa, magagawa pala natin talaga. Basta sumang-ayon ka lang. Ano yung sabi ni Bishop Alice kahapon, kapag ikaw yung kingdom disciple, ano ang character ng kingdom disciple? Sunod ka lang! Sabi mo, sunod lang! Kaya dito pinapahiya ko yung mga pastor eh. Totoo lang. Dami ko in-invite na pastor, halos lahat ng pastor sa ICM. Pero may ilan lang na talagang nakakapansin. At sabi ko nga nung unang araw natin, dahil doon ay ang tawag nito? Sabi ng isa, patotoo ng isang pastor, sabi niya, pastor po ito at chairman ng buong Bangko. Kapatid o kuya ni Pastor Alan. Sabi niya, good morning Pastor. Matagal na ako na di nakakatalo ng mga seminar na mayroon prayer. Ang impartation of the gifts of the Spirit through laying of hands. Kala ko, wala nang ganon. Mayroon pa pala, nag-operate ng ganon na gifts, na teachings. Natuto ako, tayo lahat siguro. Tamang maging practice, tamang maging kaisipan ng isang mananampalataya. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Pagpapatuloy niya. Sabi naman ng isang pastor, sabi niya, ito po yung pastora, sabi niya, salamat po sa naging invitation mo sa akin, pagdalo sa encounter. 98% na-renew yung spiritual strength ko. Palapakan natin, na-renew siya, di ba? 98%! Dalawa na lang, hindi pa full church. Salamat sa Our Father through our Lord Jesus Christ. His Holy Spirit empowered me. But sobra-sobrang shalom po. Yung sobra lang, okay na eh. Sobra-sobra. Ito po si Pastor Amira. Ang pastor natin sa... Hindi ko nahinga ng yung testimony yung dalawang pastor. Si Pastor Ryan, si Dam. Sabi naman ng isang pastor, si Pastor Ever ito, yung kasama ko dito, yung katabi ko dyan. Nakita niyo? Sabi niya, nakaka-lift up ng spirit. Hindi ko pa sila hininga ng testimony. Sila po ang kusang ng testimony. Sabi niya, nakaka-lift up po ng spirit at nakaka-empower ang mga naranasan at natuklasan ko. No, talagang honest siya na hindi niya talaga natuklasan pa. Sa 2 araw, sa 2 days conference, Pastor Mon. Salamat. Sayang na sayang talaga kung hindi ako nagpunta. So much bless siya. Amen? Ikaw, na-bless ka ba? Nagtanong ako na-bless ka ba? Na-reignite ka, na-refocus ka. Sa sobrang blessed ni Pastor Emer, binigyan ako ng 5,000 pesos. At kinain nyo na. Amen? Yung bless. Ikaw, wala na tayong offering Kasi, wala tayong offering. Kasi baka sabihin, mukhang pera si Pastor mo. Ako bless ako Kilala ko si Lord. Mahirap ang buhay ngayon, di ba? Pero pag kasi kay Lord galing, hindi ka dapat mag-aalinlangan sa Panginoon. O siya, sakit ko kalating milyon. May kape pa si Ate Jo. May bayad na raw ngayon. Pati coffee, all flowing. Brewed coffee pa, special.
Talampakan ka natin ang Panginoon. Saan ka pa? Paglabas mo na, kakain ka na lang. Tapos ayaw pa umatin. Yung mga nagtatrabaho, sabi ko, mag-leave na kayo. Minsan lang to. Baka ito na yung huling encounter natin. Baka, yan. Okay? So, yung mga pastor mismo na bless, sana naman mag-iwan ng blessing din sa inyo. Amen. Part siya ng history ng church, part siya ng history nating lahat. Tandaan nyo, kahit sino naman magturo sa atin basta bukas ka lang, willing ka, ay mamamalayan mo na lang, umiyak ka na, mamamalayan mo na lang, uy, meron pala akong dapat alisin. Bikuhin pala ako dito. Ay, dami ko palang ganito. Kasi nga, alam mo, na habang nagtatagal, nawawala ka na sa focus, nawawala ka na, disoriented ka na. At dumating sa panahon na wala ka ng pakialam. Sabi ng Bible, ang talagang mission natin ay mag-ilaw. Pero nawawala na rin yung ilaw mo kasi nga, yun nga, parang ang hirap na gawin yung mga hindi natin ginagawa dati dahil nga matagal na. Pero ditong encounter na ito, I realize, magagawa, basta lagay natin, sabihin natin, 1, 2, 3, go, magagawa pala natin ang hindi na natin ginagawa. Amen? Number 2, nasa kaisipan lang natin na wala at busy tayo o kaya ay hindi pwede. Nasaan ang lahat lang? Nasa isip. Amen? Si Chip, nagawa niya. Kailangan niyang magtinda ng maraming ng Webes kasi Biyernes. Biyernes, wala silang tinda. Pero nagtuloy pa rin ang tinda. At ang maganda, yung iniiyak natin, di ba, yung Webes na gawain dito, saktong singilan ng ilaw. Tama ba ako, di ba? At kailangan niya ng tuition fee. Di ba na? Ha? Disconnection na. Ilang buwan? 3? 2 buwan sa bahay. At pati sa crusade. Kaya kailangan niya ay 20,000. Umiiyak siya nung mag-testify. Hindi siya makaalis. Pero pag may gusto, may paraan. Kapag kaayaw, maraming dahilan. Sino dito? Hindi ka nakarating dahil sa yung dahilan. Tandaan mo to. Yung dahilan mo noon, dahilan mo pa rin ngayon. At sa darating ng mga araw, dahilan mo pa rin ngayon. Hindi na maalis yan. Kasi hindi ka nag-overcome Amen? Binigyan ka na ng chance. Sana gayahin natin yung Super Mario ba yan? Yung pag pinupokpok siya, bigla siyang lumalaki. Na? Super Mario ba yan? Ela napupok ka ng kaaway lalo ka pang lubi Hila-hilahon na lang. Iyakin, imo na. Dapat pag pinupukpok ka ng kaaway, dapat lalo kang nagpupursige. Amen. Ano yung una na realization? Magagawa pala natin ng dating hindi na ginagawa. Yung katulad nito, malaki ang pondo, kailangan dapat ang ganito yung mga tao. Salamat sa mga nag-participate, sa mga tatay na nag-asem, sa mga nagtatay ng bibi, bumili ng bibi. Nakakita niyo pa kayo ng bibi? Sabi ni Kuya Jeff, sino magbibigay ng bibi? Gusto kumain ng bibi, magbigay na. And guess what? Walang nakakain. Mahal na. Kaya ayaw ng bibi kasi mahal. Pero alam niyo po napakadami nating napasayang pastor dahil doon sa bibi. Talagang pikit-pikit pa yung mga bishop. Ito yung naalala ko dito Talagang na-request po yan ni Bishop Amor. Kaya yung sakripisyo natin naapektuhan yung pondo ng kalalakihan. Magkano ba ang nalaga sa atin siya? Kunti. Yun, pangalawang kaisipan, nasa kaisipan lang. Negative na isip natin, di ba? Na wala at busy tayo o kaya hindi pwede. Di ba? Hindi pwede. Walang magagawa. Wala, busy ako. Nasa kaisipan lang. Kasi yung pinakamalaking dahilan nakarating, si Kuya Alan ang layo. Mula sa Bales, nagpunta pa rito. First day, half day lang siya. Nanganak sa kasal kahapon, pero iniwan niya. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Pangatlo, bago maghuli, meron tayong kakayahan
na Diyos lang makapagbibigay at magpapaligaya sa Kanya. Meron pala tayong kakayahan. Meron pa eh, Amen. hindi mo na lang alam. Naalala ko tuloy. Di ba? Yung bang yung kinikwento kong madalas na, naalala niyo, isang kambing, pulutong ng kambing at pamilya ng kambing. May isang lion cub na naligaw. Alam niyo yung lion cub? Baby lion. Baby lion, anak ng lion. Naligaw sa kagubatan at sumama sa mga kambing. Pero habang lumalaki, sabi nung kitang-kita yung kaibahan na. Kita niyo naman, di ba, obvious? Ang kambing ay maliit ang paa, pero siya malaki. At may mga kuko. Tapos ang mukha niya, malapad. Tapos bulugan, di ba? Matipulo. At habang lumalaki, pansin ng lahat na siya po ay kakaiba. Hanggang sa araw ay sila'y namasyal doon sa mga kagubatan na malapit sa Kailugan. True to life story ito sa Brazil. Ang nagkwento nito si Dr. Miles Monroe. At nag-try po ang kambing na ito, nakasama niya kanya ina, na maginahin kasi dumatayo sila. At isang araw, hindi malaman, may isang kaguluhan sa bandarong, biglang may umatungan na napakalaki na halimaw doon sa lugar na yun. Nagliparan ng mga ibon, nagtakbuhan ng mga elepante at ibang mga kahayupan. Pero itong kasama nitong lion cub na ito, ang nanay niyang kambing, ang kapatid niyang kambing, nagkitakbo, naglipanan na umuwi. Bukod tangi siyang naiwan. At siya po ay hindi niya sinasadya na dinagdag siya ng Lion King. Siya po ay nagulat dahil kaharap niya, sa harapan niya ang isang higante, isang malahalimaw na leon sa kanyang harapan. Habang wala siyang kasamahan. Sabi ng leon, the Lion King, sabi ng lion cub, Bakit kambing? Kasi kambing nga siya lumaki. Doon siya dumedi sa kambing. Yung kasama niya kambing. Kaya ang kanyang sound niya, kambing din. Sabi ng kambing na, sabi ng lion king, sabi niya, hanggang sa dumalas na dumalas, naging madalas, at pabilis ng palis. Hanggang sa nagkaingay. So, ang ginawa ko ng natakot siya. Tumakbo siya pa uwi. Pero hindi niya alam na totoo pala ang bali-balita na siya'y hindi kambing. Kasi sabi ng Lion King, hindi ka kambing. Kaya nagagal siya. He roared like a goat, not a king. Kaya sabi niya, hindi ganyan. Ito yung Lion King. Hanggang sa isang araw, balik sa uli doon, nagkita ulit sila. At parang nag-uusap silang parang mag-ina na sinasabi ng king na ito na ang lion ay king of the jungle. At hindi yan ang totoo mong pamilya. Alam niyo, parang ganyan yung Kristiyano eh. Ang mundo ay magulo. Nilagay tayo ni Lord dito para maging ilaw at liwanag at maging asin sa libutan. Pero dahil nakalakihan natin na lahat tayo basa ang papel, lahat tayo sira ang mga patotoo, parang okay na lang. Nakasanayan na natin. Kaya kahit pastor, Christian, yung ginagawa ng hindi Christian, ginagawa rin, walang kaibahan. Kaya nasira yung ating mga testimony. So ano yung pinapaliwanag ng The Lion King? Sabi niya, simple lang. Ang totoo mong pagkatao, ikaw ay hindi kambing. Amen. Sabi mo, hindi ka kambing.
Naniwala ba? Naniwala. Nakangiti ka. Ang kambing po, pag may challenge, ay sasabihin niya, me. Alam niyo ba ibig sabihin ng me, lami. Ibig sabihin masarap. Diba? Pag nasarapan siya, okay lang sa kanya. Pag hindi na siya nasarapan, lilipat lang siya. Lilipat lang siya ng lugar. Pero may isang karakter, ang kaibahan ng kambing. Ang kambing po, sanay siya na wala siyang pastol at nagpapastol sa kanya. Ang problema niya, matigas ang ulo. Alam niyo mga kambing, matigas ang ulo. Sino dito matigas ang ulo? Pag hinihila mo siya, naglalaban, susuwagin ka. Yan ang kambing. Tanong mo nga sa katabi mo, tingnan mo nga, kapain mo nga, baka may susuwagin ka yan. Sino dito pag napapahiya, napapagalitan, naku, lumalabas ang sungay. Naku. Pero ang sabi ng Lion King, sabi niya sa kanyang anak, anak, hindi ka kambing. Ikaw ay isang leon. Amen? Mga kapatid, tayo ay totoong mga kingdom people. Anak tayo ng Diyos. Sabi niya nung sa kanyang anak na kambing, na tunog kambing, asal kambing, sabi niya, mula ngayon, hindi ka na kambing. Isa kang leon. Ano, sabi niya, welcome to the jungle. The lion come to become the lion king. Okay? Tapos na tayo. Sabi mo nga, meron tayong kakayahan na Diyos lang ang makapagbibigay at makapagpapaligaya kapag ginawa natin yung kakayahan niya. Ang lion, siya yung king sa jungle. Kaya pag dumadating na, kahit elepante, malalaki, higante, giraffe, lahat ng hayop sumusunod. Kaya nga, the Lion King. Siyang hari. Balikan natin ang sinabi ni Jesus kanina. Kaya nga, pagliwanagin natin ang ating mga ilong. Ang Israel ay ganyan din noon, parang lugmok. Walang pag-asa na makaalis sa lugmok na sitwasyon. Ito'y yung paulit-ulit na araw-araw, pabalik-balik na sa dati ng nakasanayan, wala ng pag-asa. Kaya lang dumating si Moses na larawan din ng ating Panginoon. So, nung dumating si Moses, nagkaroon ng transformation. Pang-apat at pang-uli, lahat ng klaseng paglaya, sabi mo nga, lahat ng paglaya, lahat ng deliverance, meron pala tayong participation. O bahagi. Sabi nga, meron kang bahagi. Okay, parang ganito yan eh. Nung ang Pilipinas ay nasa ilalim po ng Second World War. Galing tayo sa pang-aalipin ng Hapon, ng Amerikano, ng Espanyol. Ang sabi ng mga Pilipino, hindi pa rin tayo malaya. Tinulungan lang tayo ng Amerikano na lumaban sa mga Hapon. Pero hindi pa rin tayo na malaya. Bakit? Amerikano naman ang namabahala sa atin. Di ba? Hindi pa rin tayo malaya. Kaya nga, nung umalis si General MacArthur, ang sabi niya, I will return kasi nakita niya na naubos ang mga Amerikano, ang mga Pilipino halos nangamatay. Pero alam niyo, hindi nawala sa kanyang puso sa sitwasyon ng pagkaawa na siya ibabalik upang nang sa ganon, lubusang lumaya ang mga Pilipino. Pero alam niyo po, naipanganak ang mga bayani, naipanganak ang mga mumunting mga general at mga kabayanihan na nung nagsimulang mag-isip ang mga Pilipino, hindi pa rin tayo totoong malaya. Bakit tinutulungan lang tayo nila? Ang totoong malaya ay tayo ang namamalakad sa ating bansa. Kaya ipinanganak si Andres Bonifacio, ipinanganak si Juan Luna, ipinanganak si Dr. Jose Rizal, upang nang sa ganon, mabago ang ating sitwasyon at ang ating
makamtan ang tunay na kalayaan. At ito ang sinisigaw nila. Kaya nga, ano ang unang dapat mabago sa Pilipino? Na naging simula ng pagsiklab ng lahat para lumaya. Ano yung pinakasusi? Oh, yan na nga, sinisigil na nga tayo. Pag hindi ka nagdasal, duhod sa asin. Pag hindi ka isusuntokin ka ng bayodita ng baril. Kaya, ano ang nag-umpisang sumiklang na revolusyon? At dito nagpasimula ang mga Pilipino. Oo nga, ang katipunan. Paano? Saan nagsimula? Nung sinulat ni Jose Rizal ang Noli Me, yan. Ginigising niya na tayo nun. Noli Me Tangere. Una, kailangan baguhin yung isip. Mindset. Sa ibang mga Pilipino, sakto na sila doon, okay na sila. Pero sabi ni Rizal, hindi. Sinisingin tayo, hindi dapat. Kaya dapat, ano sabi ni Pastor doon? Nagkakaroon lang ng pagbabago ka pa, nagbago ang isip, magbabago ang pananaw. Ito muna. At pag nabago ang pananaw, magbabago ang deklarasyon at pananalita. At kapag nabago ang lahat ng yan, magbabago ang buhay. Pag sinabi nilang mahirap ang buhay, hindi ka sasagot, oo nga. Oo. May Diyos ka eh. Amen? Kaya yun ang pagbabago ng diwa, ng kaisipan. Kaya pinaturo ko, na-request ko yun na ituro. Actually, yun dapat talaga ang number one. Kasi baliwala lahat ng yan, ng mga gandang mangyari, kung hindi nabago kaisipan. Ang pastor po ninyo, nagbago po ako ng kaisipan, bago po nangyari lahat ito. Alam ko sa inyo ba, sa gitna ng kahirapan, pinagpapala pa rin tayo ng Panginoon. Kasi hindi ganyan ang isip ko eh. Hindi ako tangay. Nilang mahirap ang buhay, kayo lang. Ako hindi. Huwag mo ko idamay. Kingdom citizen. May Diyos ako eh. Pag hindi ka ganon, kaisipan mo ng mundo, kaisipan ng Egyptian, ganyan. Amen? Sila pag nagkasakit, mamamatay na lang at tanggap nilang mamamatay. Ang mga anak ng Diyos, hindi ganyan ang kaisipan. Bakit? O di ba, kingdom mindset ka na? Bakit ka naligaw? Bakit? Hindi. Ang ganda nga ng declaration ni Sige. Death is impossible. Araw-araw na ito nilideclare at gusto ko matutunan natin to. I declare immortality. Sabi mo nga, immortality. Death impossible. Pwede pala yun. Kasi naranasan niya, binaril siya. Naranasan niya, nagkasakit siya. Kasi ang una niyang passion, bakit may namamatay na tao? Nung nakita ko ito, no. Kaya sabi niya, kaya kung tawagin yung minis niya, Enoch eh. Enoch. Kasi Enoch lang sa Bible lang, hindi nakaranas ng kamatayan. Amen? Para nung nagkasakit ako, tumapang po ako eh. Kasi naranasan ko. Kamatayan lang, pwede, di ba? Pero hindi ka, pag tinanggap mo, okay na eh. Sa liputan, hindi magtaturn ng isip tayo lang. Amen? Hindi mo tanggap yung nangyayari sa'yo. Amen? Kasi alam mo, may Diyos sa gitna natin na namatay at sinasabi niya, kaya ako namatay para ikaw ay mabuhay. Na sinasabi niya na ako'y naghirap para ikaw ay sumagana at tumaman. Kaya ako'y pinahiya para ikaw ay magkaroon ng karangalan. At sabi niya, ako'y nagkasugat para ikaw ay gumaling. Tayo lang meron ganyan. Nabago naman kaisipan niyo? Amen! Alam niyo po, ako kung meron lang mga 20 beses, 30 beses na narinig ko po lahat yun eh. At tinuturo namin, part nila akong nagtuturo. Pero hindi agad nagbago isip ko. Unti-unti, napakatagal. Ang Israel, ganyan din. Hindi. Kaya nung dumating si Moses, hindi kadali kaagad na napaniwala ni Moses ang mga ang mga Israelites na, sige, may plano ang Diyos, aalis tayo dito, babalik tayo sa lupain pangako. Doon talaga tayo. Hindi agad-agad naniwala ang mga Diyos sa Kanya. Kasi nga, ang isip nila, sila yung mga Egyptian na rin. Doon na sila di ba? Narinig nyo na po ito. Sabi ng mga Egyptian, kung saan kami pinanganak, doon na lang kami mamamatay. Kung saan ako namulat, dito na lang ako. Di ba? Wala na silang klase ng pagbabago. Yan yung mindset na nilalagay sa atin ng demonyo.
Pero ngayon, binigyan tayo ng bagong kaisipan. Pag hindi nagbago ang iyong pananaw, ang iyong kaisipan, at ang iyong mga deklarasyon, hindi mababago ang buong buhay mo. Ano testimony ni Pastor Idol? Sabi ng bayaw niya, Kuya, kung hindi lang kita kilala, hindi na ako atin sa'yo. Bayaw niya yun. Bakit? 10 taon niya tinuturo yun eh. Hindi na mabago. Si Kuya Benny, 10 taon, 20 taon nila tinuturo yan. Hanggang sa mabago ang mga kalalakihan doon sa arayan. Ano po ibig sabihin nun? Ganun kahirap baguhin ang kaisipan. Ganun kahirap. Sa tingin mo, agad-agad naniwala yung lion cat na siya ay lion? Hindi. Ilang beses yung binabalik-balikan. Kaya dapat sabi mo nga, magbabago na ang aking isip. Bababago ang aking pananaw. Pag nagbago ng aking pananaw, mababago na aking pananalita. Kapag nagbago na ang mga ito, magbabago na ang aking buong katauhan. Amen? Amen. Sabi mo nga, hindi ako mahirap. Tanggap ba? Pag may umaalma, hindi ka pa nabago. Kaya di ba yung mga declaration ko, 10 years ago, 20 years ago na yun, bawal ang wala. Laging meron. Pero narinig mo pa rin yan, di ba? Alam, narinig nyo ng 10 years ago yan sa akin. Laging may parating. Di ba? Pero naniniwala ko pa rin na mahirap ka. Sabi mo nga, hindi ako mahirap. Itaga mo sa bato. Nakalagay talaga, nakaukit sa isip natin na mahirap lang tayo. May kasama kami mga pastor dyan. Pag narinig nila yung pastor ang ko, malulukot sila. Sanay sa libre. Yan, nilalagay ang Demi na pag-uusapan namin. Sanay sa libre. Ang nakalagay sa isip, sinabi raw ng asawa niya, huwag kang makikisabay sa mga pastor na yan, may mapipera mga yan. Mula nung nakilala ko sila, lagi kasi kami na sa coffee shop, hindi pa sila nagbayad dahil minsan. Nakikiinom lang. Si Queen Big katabi mo, ikaw ba? Bago na ba? Oy, alam natin yun. Pag nakakita ako ng Koreano, binibigyan ko pera. Alam niya yan. Kaya sabi, ano to? Gusto ko lang pakita na hindi mo kang pera mga Pilipino at kaya namin mag-bless. Kaya sabi ni Pastor Al, I am here in America to bless America. Hindi sila makapaniwala eh. Di ba? Kasi ang tingin nila, ang lahat ng mga Pilipino, ganit, corrupt. Pero hindi tayo yan. Nabago na ako. Nabago na yung ating kaisipan. Sabi mo nga, nabago na ako. So, ano yung participation mo? Ikaw yung ilaw. Diba? Yan palang deliverance o paglaya, mayroon tayong bahagi. Sikapin natin na ilayo ang sarili sa sanlibutan, ilapit natin ang ating sarili pabalik sa Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sino na ako na bago? Amen. Dapat ako rin, kahit sa mga pastor namin sa Kanupit at sa mga kasama natin sa LFCI, sabi nga ng isang pastor doon, sabi niya, ako naniniwala talaga pag dumating na ito, yung panahon na ito, ay talagang nabago na tayo, sabi niya. Ang dapat mangyari niyan, pag nadadaan tayo sa Jollibee o kaya McDo o kaya kainan, nag-uuna-unahan. Hindi, ako na magbabayad. Hindi po, ako na. Umabot na ba sa ganyan yung pag nagkasama-sama tayo, yung hindi pakiramdaman? Pakiramdaman. Yung bang, hindi, ako na ikaw. Suklay na pala ako ba? Yung pag nasabay ka sa jeep eh. Amen? Iiwas kasi wala siyang pang-libre. Yung ang sarap ko eh. Nung may napanood akong video kahapon, sabi niya, ang senaryo, nag-video Amerikano din eh. Yung babae, pinapalayas, may anak siya. Sabi niya, 3 months ka lang hindi nagbabayad. Sa pasensya na ko kayo, kamamatay na ang asawa ko.
Hindi, sabi ng Amerikano, ang usapan dito, wala kang bayad, hindi rin ako makakabayad sa may-ari ng building, sabi niya. Kasi yung second floor yata, o third floor, siya ang nag-occupy, sabi niya, pinapa-upahan niya. Pag hindi ako nakabayad, ganun din, dahil hindi kayo nagbayad, wala tayong matitirhan. So wala, pwede ba bigyan mo ako ng 1 linggo? And then narinig ng kapitbahay, lumabas din yung kapitbahay. Uy, narinig mo naman, sabi niya, pwede bang kahit 1 linggo lang na, kasi may anak pa siya, oh, tapos ito. Talaga, hindi pwede. Lumayas ka na ngayon. Yung nag-video, ito maganda eh, nakakatuwa. At gusto ko, practice natin to. Amen? Sabi niya, magkano po ba ang babayaran ni so-and-so? Ganito. Sabi niya, pwede naman to. Actually, sobra pa eh. Ganyan kakapal eh. 3 buwan pa naman. Upa. Iyak na iyak yung babae. At nagpapasalamat dun sa dumating na nagbibigay. Sana dumating yung bawat pagkakataon na tayo ang solusyon ng mga nangangailangan. Amen. Hindi ikaw ang problema. Amen? Sabi mo nga, ako ang solusyon. Sabi mo, ikaw ang solusyon. Darating yung panahon na hindi ka magpapalibre, ikaw lang ang mamimigay. Darating yung panahon na hindi ka na mamumutang, ikaw ang mamimigay. Sana ang pakiramdam. Amen? Amen? Tuwa ang Panginoon na nakikita ka, bless ka. Amen? Lahat ng gagawin mo, bless ka. Hallelujah. Pwede ba tumayo ka? Sabi mo nga, bless na tayo. Appear yung bawat isa. Ikalat mo yung blessing na yan. 1, 2. Nakatandaan mo, nasa kamay mo yung blessing. Bless ka na. Amen? Bless ka na. Nabago ka na. Bless tayo. Sige, kumalat ka. Ikalat mo ang blessing nasa kamay mo. Amen. Praise God. Yeah. Nasa kamay yung blessing. Huwag mong sarilinin. Pabigay mo. Pasa. Pasa ang blessing. Pasa. Oh, hallelujah. Sige, pasa ang blessing. Hallelujah. Pasa. Huwag mong pabayaan na ikaw lang ang pinagpapala. Pasa sa iba. Pasa. You are blessed. Sabi mo, you are blessed. Hallelujah. Balikan ko lang yung talata kanina sa chapter 10 ba yun? Chapter 8. Sa chapter 8 ng Exodus, sa verse 21 at 22, may pangako ang Diyos na dapat kuhanin mo ngayong umaga. I will look you favorably. I will deal with you distinctively. Sabi niya, differently. Diyan ba yun, Joseph? Sabi niya, iba ang tingin ko sa iyo. Sabi mo nga, ibang tingin sa akin. Hallelujah! Baka nagdududa ka sa Diyos. Kaya nga may reignite tayo. Kasi para mabalik ulit yung tiwala mo sa Panginoon. Hallelujah! Alam niyo po kung gaano katindi ng favor ng Panginoon sa panahon ng taghirap. Binless niya si Cain. Taghirap ito, tagtuyo. Alam niyo yung mga blessing, nag-uusap ng mga blessing ngayon. Parang mga vlogger na lang, mga vlogger, namibigay ng pera, limpak-limpak na pera, nagpapakita ng mga pera. Pwede ba yung mga mabago yung trend, yung mga nasa bukid mamigay ng pera, yung mga mahihirap dati magbibigay na ng biyaya, magpapakain, amen, maglilibre. Hallelujah. Alam niyo, nakarang araw, may gumisi kay Ate Amy, isang notice galing sa isang hotel.
At ang sabi ng notice, you are already booked. Yung hotel, sabi natin, wala naman nakakuli. Binubok na hotel And then naalala niya, may tao palang nagsabi sa kanya, bukas kasi luluwas. Pinaluluwas kami para titira doon sa hotel. Libre! Bukas naman kasama ko rin yung mga pastor. Gusto ko magbago isip natin Wala nang dapat nagpapalibre. Pero sabi ka ni Pastor sabi niya, Pastor Paul, pero pag pinibigay, wala ninyo. Amen? Di ba maraming politiko na pupunta sa atin. Second week ng March, meron po tayo. Second week ng March, meron po tayong family day. Sasabihin ko, sunod, libre. Tuwa kayo. Alam ko ba na bago na isip? Masaya ba talaga pakinggan na libre? Okay, March 8 Leaders Conference sa convention with Bishop Orel. Okay, hindi yun libre. Pero ang gusto ko talagang ilibre, yung lahat na nandito sa encounter libre lahat na nasa encounter libre doon sa resort. Pero kung nabago na yung mindset mo, huwag ka papayag na libre. Mag-share ka kay taon. Amen? Amen? Alam ko siya, nabago na Hallelujah. Alam ba, sino yung nakikinakay ka pa lang hanggang ngayon? Magkaroon ka ng pagbabago ng kaisipan. Sabi mo, bago, balik. Darating ang araw, sabi mo, isang araw, ako na ang magpapasakay. Ako na ang magpapakain. Ako na ang magbibless. Iyan yung distinctively, sabi niya. But on that day, I will deal differently. Sino yun? Mahirap ang buhay, pero pag ikaw kasama ng Panginoon, hallelujah, sabi ng Panginoon, He will look us, He will deal with us differently. Sabi mo, kakaiba tayo. At sabi niya, where my people live, no swarms of flies will be there, so that you will know that I, the Lord, am in this land. Verse 23, sabay-sabay tayo. I will make distinction. Para kanino yun? Ano ibig sabihin ng distinction? Sabi mo, kakaiba talaga. Sabi mo, kakaiba talaga. Oh! Hallelujah! Tumataba ang puso namin, Panginoon. And your people, this miraculous sign will occur. Sabi niya, mangyayari lang ito sa mga hindi ko anak, pero ang mga anak ng Diyos. Sabi niya, I will deal differently and I will make a distinction. Sabihin mo, kakaiba talaga ako. Hallelujah. Dahil meron akong Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Basta gawin natin yung assignment natin sa Panginoon. Hallelujah. Sige, palapakan mo, Panginoon. Pwede na yung nasa ninyo.
is Lord, walang utang. Buhay na naglilingkod sa iyo. Divine provision is provided. Everything that I need, well provided. Divine supply is well supplied from the dear Lord. Ito yung hangin namin. Hallelujah. Sige, hawakan niyo yung kamay ng yung katabi. Sige, magpalakasan kayo, magpaugat kayo ng inyong pananampalataya. At sabihin mo sa kanya, you are blessed. You are blessed indeed. Hallelujah. Lahat ng pangailangan mo, alam ni Lord. Hallelujah. Mag-ilaw ka, magliwanag ka. Whoa! Kung may totoong Diyos sa ating karamdaman, hindi ba niya tayo pakainin? Hindi ba niya tayo bigyan ng provision? Hindi ba niya kaya pakaliin ang ating mga kanto? Kung may totoong Diyos, hallelujah! Kung totoong may hari, hallelujah! Woo! The most powerful God. Lahat ng anak ng Diyos magsabi na Amen! Amen! Taas ang kamay, lahat ng kamay. Sabi ko, immortality. Death. Impossible. Sabihin natin lahat, El Shaddai. Jehovah El Shaddai. Provision. Provided. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Divine protection is provided. In Jesus' name. In Jesus' name. Para sa akin, para sa aking pamilya, divine protection. The blood of Jesus. Hallelujah. Accident. Impossible. One more time. Accident. Impossible. In Jesus' name. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. One more time. Sabi mo lang, divine provision para sa akin. Kahirapan. Imposible na may maghirap. In Jesus' name. Palapakan mo ang Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Marami pong salamat. At kami ay maghahaling kasama ni Kristo. Ano man ang sabihin namin, Panginoon, ang aming mga labi, merong kapangyarihan, kalakip ng aming mga dinideklara ang iyong salita. Sapagkat sinabi mo, ikaw at ang iyong salita ay iisa. At ang isang John chapter 1 verse 14 na nagsasabi, ang salita ay nagkatawang tao. Kaya hayaan mo na ang lahat ng sabihin namin, Panginoon, ay magkakaroon ng manifestation. Hindi ako mamamatay sa hirap. Walang aksidente na papatay sa akin. Walang sakit na mangyayari in the name of Jesus. Walang mamamatay sa sakit in the name of Jesus. Walang problema hindi namin makakayanan at hindi mapagtatagumpayan. Lahat ng pag-aaral ng aking mga anak magtatapos in Jesus' mighty name. Lilipat titi na kami sa mga bahay na hindi namin tinayo. Hallelujah. Lord, dadating mga pagpapala, gigising kami sa mga pagpapala. At Lord, walang iba kundi yung gigising kami na nagpupukaw ng aming damdamin para wala kaming gagawin kundi maglingkod at magpasalamat ng sa iyong kabutihan. Sabihin mo na lahat, Hallelujah! Hallelujah. In Jesus' mighty name, Amen. God bless you. Shalom. Sige, yakapin mo lang, lalaki, babae. Brace, look out, yeah. Ayan, yes. Shalom, everyone. Shalom. Shalom.
mangyayari yan, hindi na gagawin sa inyo sa inyong tahanan. Mabuhay kayo hanggang gusto niyo sa tinulong ng Panginoon o kayo lalabas at pupunta sa mga bagay na ayaw ng Panginoon. I declare, Shalom, Shalom. In Jesus' mighty name. Amen.